Ang unang bagay na ginawa ko matapos akong muling isilang, ay bantayan ng mabuti ang kabaong ng aking pekeng patay na asawa. Kung gusto mong mamatay, gagawin ko ang iyong nais. Sa nakaraang buhay, ibinigay ko ang lahat para sa aking asawa. Kahit maraming beses akong pinahirapan ng aking biyenan, hindi ako nagsalita. Ngunit ang nakuha ko ay pagtataksil at pekeng kamatayan ng aking asawa. Ang ari-arian ng pamilya Song ay naubos, at ako ay pinatay niya sa galit at pagkabigo. Noong araw ng taglamig na iyon, muling nagmulat ng mata. Bumalik ako sa araw na namatay ang aking asawa dahil sa lason. Ngayon, wala na ang amo. Hindi ka maaaring bumagsak. Ang jade pendant na ito ay ipinagpalit ng amo sa kanyang buhay. Kunin mo ito, Ninang. Hayaan mo akong asikasuhin ang mga huling habilin ng amo. Nang makita ko ang jade pendant sa kamay ni Butler Lin, sakalang tuluyang lumino ang aking isip. Malinaw kong naaalala. Ito ang jade pendant na nagdala sa akin sa isang kalagayan na walang libingan sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, ang aking asawa, si Lin Yi, ay naghanda ng regalo para sa aking kaarawan. Hindi alintana ang pag-akyat sa minahan ng jade upang mag-ukit ng pendant para sa akin. Ngunit sa kanyang pagbaba ng bundok, siya ay biglang tinuklo ng makamandag na ahas at namatay sa minahan ng jade. Nang malaman ko ang balita, labis akong nagdalamhati para mapayapa ang aking asawa. Inilaan ko ang karamihan ng aming ari-arian bilang alay. Araw-araw kong yakap ang jade pendant, wala sa sarili. Sino ang mag-aakalang ang kaluluwa niya ay hindi pa nakakapagpahinga? Ang aming bahay ay pinasok. Maraming sundalo ang nagsabing ako'y nakikipagsabuatan sa kalaban. Doon ko lamang nalaman, ang karamihan ng ari-arian na inali ko sa kaluluwa niya ay nawala ng parang bula, at ang jade pendant na iniwan niya sa akin, natataka ng sagisag ng kalaban. Wala akong maipaliwanag. Pinutol ang aking mga binti at ipinatapon ng 3,000 milya. Sa minahan nagtatrabaho araw at gabi hanggang magkasakit ng malubha. Pagkatapos ng 10 taon, nagkaroon ng amnestiya. Umalis ako sa minahan. Namam-alamos sa daan. Naghahanap ng katarungan. Ngunit sa daan ay nakasalubong ang isang marangyang espiritu. Kasama ang kanyang magandang asawa at masunerang anak. Sinira niya ang aking basag na mangkok ng pagmamakaawa. Walang pag-aatubili niyang sinabi sa akin ang lahat. Tinawanan niya ang aking kamangmangan para magtagumpay siya. Simula noon, nagkaroon siya ng kayamanan at karangyaan. Ako'y binugbog hanggang mamatay sa taglamig na iyon. Ang huling tanaw bago mamatay, tanging ang anino ni Lin Yi na papalayo sa gitna ng niebe. Ang hapdi at lamig na tumatagos sa buto. Parang nararamdaman ko pa rin sa paligid. Ang galit sa aking puso ay patuloy na bumabalong. Napansin kong napakapit ako ng mahigpit. Lin Yi, hindi mo ba sinabi na kahit mamatay ka ay gusto mong lumayo sa akin? Ngayon, ihahatid kita sa iyong kapahamakan. Tumingin ako kay Butler Chen. Sa nakaraang buhay, dahil sa huling habilin ng aking mga magulang, lubos akong nagtitiwala sa kanya. Matapos mamatay si Lin Yi, nagdahilan siyang aalagaan ang kanyang asawa at anak, kaya binigyan ko siya ng malaking halaga ng pera. Hindi ko akalain na matagal na pala silang magkasabwat ni Lin Yi. Siya ang namahala sa lahat ng bagay pagkatapos ng huwad na pagkamatay ni Lin Yi. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Lin Yi na makalabas ng kabaong, at madala ang lahat ng mga alay. Ngayon, may hustisya na. Hindi ko hahayaang maulit ang lahat. Diretso akong lumapit sa kabaong ni Lin Yi. Kailangan kong aminin, si Lin Yi ay talagang nagpakahirap para magpanggap na patay. Alam niya na ako'y mapagduda. Sa nakaraang buhay, talagang hinayaan niyang makagat siya ng ahas. Pero uminom siya ng lunas ng maaga. Ginawa kong mukhang patay si Gui Shidan. Nakita ni Butler Chen na seryoso ako. Agad siyang lumapit. Huwag po kayong masyadong magpakapagod, madam. Hawakan niyo po ang jade pendant. Ako na po ang bahala sa mga huling gawain para kay Sir Butler Chen. Ako ang pinakamalapit sa aking asawa. Ngayon na siya ay patay na. Siyempre ako ang mag-aayos ng kanyang huling hantungan. Paano ko maiaasa sa iyo iyon? May tao bang makakapagdala sa akin ng punyal? Nang marinig ito, agad na namutla si Butler Chen sa takot. Madam, huwag po kayong gagawa ng kahit ano. Dinala na ng alalay ang punyal. Hinawakan ko ang punyal sa aking kamay. Agad kong itinaas ang manggas ni Lin Yi. Lumantad ang sugat na kinagat ng ahas. Para sa dangal ng aking asawa. Paano ko siya basta-basta nalang ililibing? Siyempre kailangan tanggalin ang laso ng ahas para makampante. Katatapos ko lang magsalita, habang umiiyak ako, wala akong awa. Itinusok ang matalim na kutsilyo sa braso ni Lin Yi. Nang makita ang dumadaloy na dugo, may nadama akong kasiyahan sa puso ko. Lin Yi, gusto mong mamatay? Hayaan kitang mamatay ng maayos. Nagulat si Chen ang tagapamahala. Gusto niyang tumakbo para pigilan ako. Baka mahalata pa tayo. Ninang, bakit ka ba kinakabahan? Chen, gusto ko lang ayusin ang itsura ng asawa ko, para mailabas ang lason sa sugat niya. Ninang, nag-aalala lang ako na baka masyado kayong malungkot. Ito ang jade pendant na ibinigay ng amo. Itago mo na muna. Sandali, bago pa man maibigay ni Chen ang jade pendant sa akin. Isang matandang boses ang narinig mula sa pintuan. Nang tingnan ko ng mabuti, si Liu Ruyan ay inaakay si Inang Ling papasok. Nakita ang maliit na kutsilyo sa kamay ko. Agad na sumigaw si Inang Ling at sumugod sa akin. Ikaw, malupit na babae. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Ano ang sinasabi ninyo? Ayokong ang aking asawa ay mamatay, na may pangit na mukha sa kanyang susunod na buhay. Galit na galit si Inang Ling na bumilis ang tibok ng dibdib niya. Agad niyang inagaw ang jade pendant mula kay Butler Chen. Song Wanteng. Ikaw, malupit na babae, talagang kailangan mo bang ipagdiwang ang kaarawan mo? Pinatay mo ang anak ko. Paano mo pa natitiis na tanggapin ang jade pendant na ito, na nakuha kapalit ng buhay niya? Sinasabi ko sa'yo.
Nagtanong ako sa isang pari. Namatay si Yi sa minahan ng Jade. Kailangan ng mga bagay na ginto at pilak para mapigilan ang sumpa ng Jade. Para makapag-reincarnate ng maayos. Kung hindi mo susundin ang sinabi ng pari at hindi mo siya ililibing ng maayos, huwag mong asahan na ibibigay ko sa iyo ang Jade Pendant ni Yi. Habang tinitingnan ng tiyak na tingin ni Inalin, palihim akong napangisi. Ganito rin ang nangyari sa nakaraang buhay. Nag-ingay si Inalin na si Lin Yi ay namatay sa minahan ng Jade. Dahil sa sumpa ng Jade, kailangan ng mga bagay na ginto at pilak para mapigilan ang sumpa ng Jade para makapag-reincarnate ng maayos. Noong panahong iyon, gusto kong kunin ang Jade Pendant na iniwan sa akin ni Lin Yi. Nag-aalala rin ako na baka totoo ang sinabi ng pari, na kailangan ng metal para mapigilan ang sumpa ng Jade. Kaya ibinigay ko ang karamihan ng aming ari-arian kay Lin Yi bilang kasama sa libing. Sino ang mag-aakala na matagal nang nahulaan ni Lin Yi, na mag-aalala ako sa mga magnanakaw ng libingan, at siguradong hindi ko ipapaalam sa marami ang tungkol dito. At ginamit niya ang pagkakataon para dalhin ang mga kayamanan. Ginamit pa ang Jade Pendant para paratang ang ibinigay ko ang ari-arian ng pamilya sa kalaban. Noong una, hinuli ako ng mga opisyal. Gusto kong si Inang Li, at ang iba pa ay magpatotoo para sa akin. Pero matagal nang tumakas si Inang Li at ang iba pa, kaya napilitan akong aminin ang mga kasalanang ito. Hinawakan din ako ni Liu Ruyan sa braso at tinawag akong hipag. Si Lin Yi ay puno rin ng pagmamahal sa anak. Kung talagang nag-aalala ka sa mga ari-arian, pagkaalis ni Lin Yi, saka mo na lang kunin ulit. Sa tenga ko, paulit-ulit na binabanggit ang Lin Yi. Pero alam ko na si Liu Ruyan ay hindi taga Lin Yi. Anong pinsan? Malinaw na siya'y kabit na nakatira sa labas ng lungsod. Noong nakaraang buhay, ganito rin ang kanilang mga sinasabi. Maging nagbanta pa na hindi papayag ang may libing si Lin Yi. Ayaw kong pahirapan pa si Lin Yi kahit patay na siya. Kaya pumayag na lang ako sa ganitong paraan. Pero nang ako'y pinaghinala ang traidor, wala akong magawa kundi sumuko. Matagal nang nawala ang pera sa loob. Akala ko noon ay mga magnanakaw ng libingan ang kumuha ng mga iyon. Hanggang sa makilala ko si Lin Yi. Noong panahong iyon, muntik ko nang isipin na labis kong namimiss si Lin Yi. At nagkaroon ako ng ilusyon. Pero niyakap ni Lin Yi ang baywang ni Liu Ruyan. Hindi ko akalain na mabubuhay ka pa rin. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Ngunit hindi napigilan ni Lin Yi ang mapatawa. Akala mo ba na dahil may konting pera ka, pwede mo na akong utusan? Gusto mo bang magpakailanman akong magpakumbaba sa ilalim mo? Sasabihin ko sa'yo. Mangarap ka, Song Wanteng. Ang babae ay nasa ilalim ng asawa. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang sarili mo dahil ayaw mong kusang loob na ibigay ang pamilya ng Song. Alam ko ang lahat at gagawin ko ang lahat para makapaghiganti. Pero si Lin Yi ay tumawag ng grupo ng mga goons, at pinatay nila ako ng buhay. Bago ako mamatay, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginawa sa akin ni Lin Yi. Lubog sa utang ang pamilya Lin. Naawa ako at tinulungan ko silang bayaran ang utang. Si Lin Yi pa ang nagsabi na pakakasalan niya ako. Ngayon, naintindihan ko na, si Lin Yi ay parang asong ligaw. Ang asong ligaw na nangangagat ay dapat patayin. Sa pag-iisip ko nito, tiningnan ko si Lin Yi sa loob ng kabaong. Kanina lang ay abala ako sa paglabas ng galit. Hawak ang maliit na kutsilyo. Halos, masira ko na ang laman ng braso ng multo. Hindi ko alam kung ang gamot na iyon ay makakayanan pa ba sa ganitong sitwasyon, na mapatulog ang multo ng 3 araw, para maiwasan ang mas matagal na problema. Tama ang sinabi ng pinsan ko. Ang pera ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ngayon, syempre, kailangan nating maayos na mailibing ang asawa ko. Tagapamahalang Chen, pakidala ng maayos ang kabaong ng asawa ko. Ipapakuha ko na ang gintong bato na ginagamit ng emperador para sa mga ritual. Narinig ang sinabi ko, sa mukha ni Suzuki, ay may bakas ng hindi mapigil ang saya. Si tagapamahalang Chen ay agad na tumawag ng tao para maghanda. Baka kasi pag nagtagal pa ng 1 segundo, muli akong gagamit ng panulat para tusukin ang espiritu. Mas gumanda na rin ang mukha ni Suzuki. Minsan pa nga niya akong pinuri. Ito ang mabuting manugang ng pamilya Lin. Tinawag ko ang aking aliping babae. Pagkatapos magbigay ng ilang utos, sumama siya kay Butler Chen sa lugar ng libing. Mukhang natakot siya sa aking ginawa ngayon. Binigyan ng tig-iisang pirasong pilak ang mga tao sa libingan, para siguraduhing mabilis nilang mailibing si Lin Yi. Nakita ko ito, ngunit hindi ako nagsalita. Ang sariling ina ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Tiyak na kahit sa kamatayan, hindi ito malilimutan ni Lin Yi. Sabi nga nila, ang pera ay makakapagpagalaw ng kahit na mga multo. Kapag may pondo, sa loob ng kalahating oras, ang kabaong ni Lin Yi ay nailibing na sa lupa. Nang makita nilang hindi ko pa inilalabas ang mga pondo, si 05 ay nag-alala ng husto. Song Wantian, hindi ka ba magbabago ng isip? Gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan ang iyong anak? Ano ang sinasabi ni Pang? Syempre gusto kong makapagpahinga ng maayos ang aking asawa, kaya inimbitahan ko ang gobernador upang ihatid siya. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Butler Chen. Kung makita ng gobernador na patay na si Lin Yi, sa hinaharap, kung gusto pa ni Lin Yi na kumuha ng malaking halaga ng pera, at mamuhay ng malaya, hindi na ito magiging madali. Ngunit bago pa man nila mapigilan, si Gobernador Wang ay nasa gitna ng maraming tao, at lumapit sa harap ng kabaong. Ako'y agad na lumapit, at pilit na naglabas ng ilang patak ng luha. Ang inyong pagdating, Gobernador Wang, ay napakabuti. Sobra ang inyong kabutihan, Binibining Song. Sa maraming pagkakataon, ang pamilya Song ang tumulong. Noong nakaraang taon, kung hindi dahil sa inyong kabutihan,
at pag-donate ng maraming bigas upang maibsan ang baha. Ako ay maaaring managot. Ngayon, ang asawa ni Miss Song ay biglang namatay. Siyempre, kailangan kong magbigay ng respeto. Kung ganun, bakit hindi ikaw, Ginoo, ang magbigay ng huling parangal sa asawa ko? Hindi maaari. Bakit? Ang mga bagay sa pamilya Song ay hindi mo dapat pinakikialaman bilang isang tagapamahala. Hindi ko magagawa. Ngunit ang ganitong klaseng trabaho, paano natin magagawang abalahin ang gobernador? Oo. Ang ganitong klaseng mabigat na gawain ay kay tagapangasiwa Chen na lang. Nakita ko ang kanilang mga nag-aalalang mukha. Alam ko kung bakit ayaw nila. Ang seremonya ng pagsil ng kabaong ay ginagawa sa libing. Ginagamit ang isang kahoy na poste para isara ang kabaong. Sa isang banda, para maiwasan ang mga magnanakaw ng libingan. Sa kabilang banda, para hindi maabala ng ulan o iba pang bagay ang katahimikan ng namatay. Si Gobernador Wang ay isang mandirigma, kung siya ang magdedesisyon. Ang kabaong na ito ay hindi basta-basta mabubuksan ng kahit sino. Masaya na ako na makatulong kahit papaano. Kung ako ang magdedesisyon, hindi na kayo dapat mag-alala tungkol sa kabaong na ito. Nakita kong gusto pa nilang pigilan. Kaya sinabi ko na handa na ang lahat ng kailangan. Sa tingin ko, dapat na nating ituloy ito. Tingnan mo ang mga maliliit na kahon sa likod ko. Nagkatinginan sina Butler Chen at ang mga kasama ni Ling. Nagngalit ang mga ngipin. Mas mabuti na lang. Nakatanggap ng kasiya siyang sagot, nang hingi ako ng tawad. Kinuha ko ang kahon at sinabi, ito ang mga madalas gamitin ng asawa ko. Gawin na lang itong kasama sa libing niya. Ano sa tingin niyo, ina? Nakita niyang sa kanya ko ibinaling ang usapan. Akala ng ina ng kaluluwa na ang gobernador ay narito. Hindi ko masabi ang totoo. Agad akong tumango at sinabing natural lang iyon. Madaliin na natin ang kanyang paglibing. Isa-isa kong inilagay ang mga kahon sa tabi ng kaluluwa. Nang ilagay ko ang huling kahon, sinadya kong ilagay ang damong roleng sa tabi ng mukha ng kaluluwa. Ang damong roleng ay ang lunas sa Gwixidan. Sinadya kong magtagal para magkaroon ng sapat na oras para maghanap ng damong luolin. Ano ang silbi ng pagpapanggap na patay at may libing? Siyempre, kailangan nakadilat ang mga mata at makita ang sarili na unti-unting nalilibing. Maramdaman ang sakit ng kamatayan. Pinabagal ko ang aking galaw. Pinanood ko ang panginginig ng talukap ng kanyang mata. Saka ako tumayo para takpan ng kabaong. Nailagay na ni Wang Zifu ang lahat ng gamit. Ngayon, pakiusap ko sa inyo na magpatuloy sa pagdedeklara. Pinalakas ko ang boses ko. Sinadya kong marinig ng malinaw ng mga espiritu ang bawat salita. Gumalaw ang kabaong. Nagkunwari akong hindi ko napansin. Diretso kong pinakuha ang mga gamit. Kinuha ni Gobernador Wang ang mga gamit at biglang pinalo ng malakas. Sa susunod na sandali, biglang nang inag ang buong kabaong. Ang mga tao sa paligid, akala nila ay dahil sa sobrang lakas ni Gobernador Wang. Ginoo, lampas na ang oras. Pwede bang bilisan na natin? Kapag naiisip ko ang kababalaghan, nakitang-kita ang sarili kong ililibing ng buhay. Itinaas ko ang kamay, ang mga mata ay tumingala, at ngumiti. Takot akong matawa ng malakas sa harap ng lahat. Nang marinig ni Gobernador Wang ang pagmamadali ng ina ng espiritu, mas lalo niyang pinatindi ang bawat hampas. Wala pang kalahating oras. Ang buong kabaong ay mahigpit na nakapako. Tumayo si Wang Zifu at tumingin sa kabaong. Pinahid ang pawis sa kanyang noo. Napakapabigla ng pagkakahukay ng hukay na ito. Palaging pakiramdam ko'y nanginginig ito kapag itinatakda. Hindi dahil sa pabigla ang pagkakahukay. Malinaw na ang espiritu ay nagising sa pamamagitan ng rolling brass. Ngunit pansamantalang hindi makapagsalita sa kanyang pakikibaka. Ang iba pang mga tao sa lugar, hindi alam kung gaano kalakas si Wang Zifu. Ngunit nakita na ng espiritu. May desisyon si Wang Zifu. Walang posibilidad na makalabas siya ng kabaong. Pagkatapos ilibing si Jiang Lingyi, sa wakas ay nagkaroon ako ng 2 araw na payapa. Sino ang mag-aakala sa 3 araw? Si Nanay Li ay biglang pumasok sa bahay na parang baliw. Song Wanteng, pigilan mo si Wang Zifu. Oo, Ate Biao. Sinabi ni Wang Zifu na may salot sa minahan ng Jade. Sinabi niyang susunugin ang kabaong ni Kuya. Sinabi na sa akin ni Gobernador Wang ang tungkol dito. At pumayag na ako. Ikaw, walang hiya. Gusto mong sunugin ang anak ko. Ano ang ibig mong sabihin, Pumo? Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi ba't nakita mo mismo, na inilibing siya? Ngayon sinasabi mong gusto siyang sunugin ni Gobernador Wang. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Gobernador Wang. Seryosong sinabi ni matandang Ginang Shen. Alam kong nasasaktan ka. Ngunit ang pag-akusa sa isang opisyal ng korte ay isang kasalanang kamatayan. Lalo na't napatunayan na may salot sa minahan ng Jade. Iniutos ng hari na kailangang sunugin ang mga namatay sa minahan ng Jade. Upang mapigilan ang pagkalat ng salot, ang pagsuway sa utos ay kasalanang kamatayan din. Hindi patay ang anak ko. Ginoong opisyal, buhay pa ang anak ko. Bubuhayin siya ngayong araw. Pumo, alam kong gusto mong panatilihin ang interpretasyon ng iyong asawa. Ngunit ang iyong asawa ay nag-aral ng gusto sa loob ng maraming taon. Tinuruan ng mga pantas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tiyak na nais niyang maglingkod para sa hari at sa bayan. Gumawa ng ilang bagay. Huwag mo nang pigilan si Gobernador Wang. Song Wanteng, ikaw ay isang malupit na babae. Hindi mo lang gustong patayin ang anak ko. Pati bangkay niya hindi mo rin pinatawad.
Kung ganun, dahil matindi ang iyong pagpilit, ina, bakit hindi natin buksan ang kabaong? Nabigla si tagapamahala Chen, at nagmamadaling pigilan ako, ngunit sina Inang Lin at Liu Ruyan ay agad na pumayag. Song Wanteng, hintayin mong makabalik ang anak ko, ipapahiwalay ko siya sa iyo, malupit na babae. Ayaw sanang buksan ni Gobernador Wang. Nag-aalala na baka kumalat ang salot kapag binuksan ang switch. Ngunit nang makita na handa akong magbigay ng 100,000 taels ng pilak, para makatulong sa pamahalaan na solusyonan ang salot, at nangako na sasagutin ang lahat ng magiging resulta. Pumayag pa rin sila. Ang grupo ay bumalik sa harap ng misteryosong libingan. Halos sa sandaling nahukay ang misteryosong kabaong. Agad na sumugod ang ina ng espiritu. Nagmamadaling nagudyok. Bilisan ninyo at buksan ang kabaong. Buhay pa ang anak ko. Hindi siya patay. Kumaway ako. Agad na sinugod ng mga bantay ang kabaong gamit ang mga espada. Talagang karapat-dapat si Gobernador Wang bilang isang mandirigma. 7 o 8 bantay ang nagtrabaho ng halos kalahating oras. Sa wakas nabuksan ang kabaong. Sa sandaling bumukas ang mga tabla, isang matinding amoy ng bangkay. Agad na sumangga palabas. Masangsang na amoy, nagulat ang lahat at napatras. Ng ilang hakbang para tingnan. Ang kabaong ay puno ng bakas ng dugo. Ang sugat sa braso ng espiritu ay lubusang nabulok at bumaho. Ang buong mukha ay nagpakita ng maputlang kulay abo. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Hindi kilalang likido ang tumagas mula sa iba't ibang bahagi. Mukhang nakakadiri at kasuklam-suklam. Napatigil si Butler Chen sa kanyang kinatatayuan. Halatang hindi niya maintindihan bakit si Lin Yi na uminom ng kamandag ay talagang namatay. Sumigaw ng malakas si Inang Lin at yamakap kay Lin Yi. Anak, magising ka na. Ako ito, ang iyong ina. Magising ka na. Natulala rin si Liu Ruyan sa takot. Nagmamadali siyang naghalongkat sa bulsa. Hinahanap mo ba ito? Alam mo na pala. Song Wanteng, ikaw talagang malupit na babae. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Papanagutin kita. Agad na hamarang si Xiaoxi sa tabi. Wang Jifu, nawala ng anak ang biyenan ko. Kaya siya nagwala at nasaktan ka. Sana'y mapatawad mo siya. Tungkol sa libing ng aking asawa, sunugin na lang ayon sa utos ng hari. Mas pipiliin bang makilala bilang mamamatay tao? O sunugin ang lahat ng ebidensya, para walang matira? Nasa kanyang mga kamay ang lahat ng desisyon. Mga tao, sunugin ito. Sino mang tumutol, walang patawad. Nang makita ito ni Inang Lin, gusto niyang pumihil. Ngunit agad siyang pinatulog ng mga bantay sa likod. Kasama sina Butler Chen at Liu Ruyan, ay kinontrol din ng mga gwardya. Ang mga panggatong ay nakasalansan sa paligid ng kabaong. Ibinigay sa akin ni Gobernador Wang ang sulong. Mas mabuti pang si Miss Song na lang. Tumango ako kay Gobernador Wang. Hakbang-hakbang akong lumapit sa bangkay ni Lin Yi. Sa sandaling sumiklab ang apoy, para bang naalala ko ang taglamig noong ako'y namatay. Ang bihirang snowstorm na nangyari sa loob ng 10 taon. Lalong pinahina ang aking katawan. Pero kahit na ganito, lumabas pa rin ako ng bahay. Kahit na gumagapang, babalik ako sa kabisera. Gusto kong patunayan ang aking kalinisan. Gusto kong makamit ang hustisya para sa mga ninakaw na bangkay, na walang dahilan. Ang ganitong bagong taon, ay biglang gumuho nang makita ko sina Lin Yi at Liu Ruyan. Ang kanyang kayamanan at kasiyahan ay naging isang biro. Ang aking pinakamatinding lakas. Ito ang pinakamalamig na taglamig na naranasan ko. At nagtapos ang aking malungkot na buhay. Ngayon ang apoy, unti-unting natutunaw ang dating yelo ng taglamig. Nang makita kong nasunog ang espiritu, masaya akong tumingin pabalik kay Gobernador Wang. Ang napag-usapan namin ni Gobernador Wang, sa lalong madaling panahon ay magpapadala ako ng tao upang makipag-ugnayan sa inyo. Sana'y maging maayos ang promosyon ni Gobernador Wang, para magkaroon tayo ng karagdagang koneksyon sa hinaharap. Matagal nang nanunungkulan si Gobernador Wang. Sa ganitong mga bagay, konting pag-iisip lang, maiintindihan na niya ang dahilan. Matapos makita ang ugali ni Inang Lin, ayaw na rin niyang pahirapan ako. Ngumiti na lang siya at tinapos ang usapan. Nakita ni Liu Ruyan ang lahat. Sa kanyang namumulang mga mata, may dalang matinding galit. Nakatitig ka sa akin, Song Wanteng. Hindi ka ba natatakot na puntahan ka ng mga multo sa hating gabi? Bakit ka ganyan kalupit? Anong karapatan mong sabihing malupit ako? Kayo ang nagsabing patay na si Lin Yi. Kayo rin ang nagmadali na ilibing siya. Hindi ba't kayo ang pumatay sa kanya? Ako'y sumunod lang sa nararapat gawin. Kung may hiya ka pa, Liu Ruyan, umalis ka sa Ganzhou. Kung hindi, buhay mo ang kapalit. Pagkatapos kong sabihin ito, ngumiti ako at tumingin kay Butler Chen sa tabi ko. At kay Butler Chen, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pakikipagsabuatan mo. Madam, hindi po, Miss. Miss, napilitan lang ako. Nabighani lang ako ng sandali. Patawarin niyo po ako. Pangako, hindi na po mauulit. Ito ang ginawa mo sa loob ng maraming taon. Palihim na nilulustay ang ari-arian ng pamilya. Kung ayaw mong isumbong kita sa mga autoridad, ibigay mo na lang ng maayos ang lahat. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang mga paraan sa negosyo. Laban sa'yo. Namumutla si Butler Chen, at tuluyang bumagsak sa sahig. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanila. Diretso na akong bumalik sa bahay ng mga Song. Lahat ng bakas ng paranormal. Matagal ko nang nilinis. Hindi nagtagal, si Xiaoxi ay nagdala ng isang ceramic na banga, mace.
Ito ay ipinadala mula sa palasyo ng hari. Sinabi nila na tingnan mo kung paano ito haharapin. Hindi ba sinabi ni Liu Shen ilang araw na ang nakalipas na ang bantay, na malaking aso ay kulang pa ng isang baitang. Maghanap ng mason para ayusin ito, para hindi na magputik ang malaking aso sa tuwing dadaan. Tumango si Xiaoxi, at mabilis na umalis dala ang ceramic jar. Alam kong hindi basta-basta titigil si Linem. Araw-araw dala ko ang jade pendant na ginawa ni Lin Yi. Tahimik na hinihintay sila. Tunay nga, sa ikalimang araw ng cremation ni Lin Yi, maraming sundalo ang dumating tulad ng dati. Kagalang-galang na emisaryo, siya ang gumamit ng kayamanan ng pamilya Song para makipagtulungan sa kaaway. Kaawa-awa ang anak ko, gusto lang niyang pigilan siya. Pinagtulungan nila ako at ng pamilya Wang para patayin. Wala man lang naiwan na kapangyarihan. Hindi ko inakala, sa buhay na ito, nakipag-ugnayan sila sa inspector ng 16 na lalawigan sa Timog. Ang jade pendant na suot niya ang ebidensya. Ang jade pendant ang ebidensya, Pinsan Pomo. Alam kong hindi niyo ako gusto, pero bakit kailangan niyo akong suruan sa ganitong paraan? Ang jade pendant na ito, ay malinaw na ginawa ng aking asawa bilang regalo sa aking karawan. Dahil din sa red along ito, kaya siya aksidenteng nakagat ng makamandag na ahas at namatay. Noong una, hindi ba't kayo ang nagpumilit na tanggapin ko ang jade pendant, at isuot ito? Ginoong emisaryo, kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong sa mga tao sa kalye. Alam nilang lahat ito. Punong-puno ng mga tao ang harapan ng pinto. Marami sa kanila ang nakakaalam ng gulo sa pamilya Song kamakailan. At sinadya ko pang makipagtalo sa kalye noon. Tinanggap ang jade pendant para sa araw na ito. Pagkasabi ko nito, ang mga taong nakakita ay nagsalita rin. Kapitbahay na matanda, nandoon kaming lahat noong araw na iyon. Noon, humingi ka pa ng maraming pera kay Binibining Song. Saka lang ibinigay ang jade pendant sa kanya. Bakit ngayon kinuha na ang pera pero bumaligtad pa at nag-akusa? Nabuka ni Inang Lin ang kanyang bibig. Pero agad na nagsalita si tagapamahala Chen sa tabi, itong jade pendant. Matagal na niyang pinalitan. Sinasabi ninyong nakita ninyo. Tatanungin ko kayo, sino ang nakakaalam ng mga detalye? Habang nagsasalita, parang nag-aalala na baka may gawin akong kalokohan. Agad na kinuha ni tagapamahala Chen ang jade pendant at ibinagsak ito sa lupa. Nang mabasag ang jade pendant, agad na lumitaw ang marka sa loob. Nanlaki ang mga mata ng emissary. Pagkapulot niya, nagbago ang kanyang mukha. Ito'y marka ng royal family ng Night Kingdom. Paano mo ito nakuha, Ginoong emissary? Matagal na akong nasa pamilya Song. Tinitiyak ko na lahat ng ito ay totoo. Pinagsabihan ko ang amo ko. Sino ang mag-aakala na si Miss Song ay hindi lang pinatay ang amo, kundi gusto rin niyang patayin ako? Tagapamahala Chen. Alam kong hindi ka nasisiyahan na gusto kitang paalisin sa pamilya Song. Ngunit ninakaw mo ang 50,000 tail ng pilak na idinonate ko sa kaban ng bayan. Ako'y desidido. Hindi kita mapapatawad. Sinasabi mong matagal ka na sa pamilya Song. Ngunit tinatawag mong amo ang aking asawa. Hindi mo matanggap na isang babae ako. Hindi ba't alam na ito ng lahat sa Ganzhou? Ang mga tao sa paligid ay nagpatotoo rin. Pagkamatay ng aming mga magulang, hindi niya itinago sa akin ang kapangyarihan. Pagkatapos naming ikasal ni Lin Yi, nais niyang si Lin Yi ang mamahala sa pamilya Song, upang siya ay muling magamit. Inaalala ko ang dignidad ni Lin Yi. Sa loob ng maraming taon, ang tawag ko kay Butler Chen ay nagbubulag-bulagan na lamang ako. Ngayon, ito ay naging patunay ng kanyang pagtataksil. Ano ngayon? Pinatay mo ang anak ko. Paano ka magkakaroon ng jade pendant? Malinaw na ikaw ay nakipagsabuatan sa kaaway. Ginamit mo lang ang anak ko bilang panakip. Kawawa naman ang anak ko, pinatay mo na siya. Pagkatapos ng kamatayan, ginagamit mo pa rin siya. Kahit ano paman, ang jade pendant ay nasa iyo. Kung hindi mo maipapaliwanag ng maayos, hindi rin ganoon kadaling makatakas. Matagal ko nang inihahanda ito. Syempre para sa sandaling ito, ang tubig ng sibuyas sa panyo ay masyadong maanghang. Nagpahinga ako ng matagal, bago ako lumuha, ang aking biyanang babae, ang tagapamahala. Paulit-ulit na sinasabing ako'y traidor. Pero isa lang akong karaniwang negosyante. Ano bang makukuha ng Night Kingdom sa akin? Nang makita kong huminahon ako, agad na kumilos si Lin Mo at hinuli si Liu Ruyan. Syempre, para sa pera. Ang pamilya Song ang pinakamalaking negosyo sa Ganzhou. Maraming pera sa kanilang mga kamay. Diretso kang mag-imbestiga sa biyenan ng pamilya Song. Siguradong makakakita ka ng butas. Sinuri ni Ching Chai ang sitwasyon. Diretso niyang ipinakuha ang mga libro ng account mula sa pamilya Song. 10 mga accountant ang nagsuri ng kalahating araw. Sa wakas ay ipinakita ang resulta kay Ching Chai. Miss Song, paulit-ulit mong sinasabi ang tungkol sa pamilya Song. Pero sa mga talaan, bakit biglang nawawala ang 300 milyong tail ng pilak? 300 milyong tail ng pilak. Ito mismo ang ginamit ko noong nakaraang buhay para pigilan ang Jade Demon. Ibinigay kay Lin Yi bilang pabaon. Tinitingnan ng kumpiyansang ekspresyon ng mga tao ni Lin Mo. Tumingin ako kay Gobernador Wang. Ang 300 milyong tail ng pilak, hindi ko ba ito ibinigay kay Gobernador Wang? Lumabas si Gobernador Wang, at sinalubong ang emisaryo ng imperyo. Tama iyon. Nalaman ni Binibining Song na kulang ang supply ng pagkain ng mga sundalo sa hangganan. Kaya nag-donate siya ng 3 milyong tail ng pilak, bukod sa mga saksi ni Gobernador Zhou. Ang 3 milyong tail ng pilak ay naipadala na sa kabisera, at inaasahan na ang gantimpala ng emperador ay darating na sa lalong madaling panahon. Habang nasa Jiangxi, may paparating na mga kabayong mabilis ang takbo. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang pinuno ng mga yunuko ay sumigaw. Sino ang si Song Wanti ng pamilya Song? May utos ang hari.
Bakit hindi mo pa tinatanggap ang utos? Nang marinig ito ng lahat, agad silang lumuhad at yumuko. Lumapit ako sa harap ni Ganggang at nagbigay galang. Ako po iyon, Mingno. Nakangiti ang yunuko ng may kasiyahan. Pagkatapos ay binuksan ang utos ng emperador. Sa ngalan ng langit. Ang emperador ay nagutos na si Song Wanting, anak na babae ng pamilya Song ng Ganzhou, ay may kaalaman at kagandahang asal, at pambihirang talino, na maraming taon nang naglilingkod sa bayan, at nagpapagaan ng pasanin ng pinuno, na nag-donate ng 3 milyong pilak sa mahirap na kalagayan ng hangganan, ay pinahahalagahan ko ng labis. Ginagawaran si Song Wanting, bilang pangunahing tagapamahala ng Song Family Trading House. Simula ngayon, itatalaga bilang Imperial Merchant. Ito ay kautusan. Tinanggap ko ang utos, at ibinigay ang handang silver note sa unit. Nakangiti siyang tumango, at tumingin sa Imperial Envoy na may kasiyahan. Hindi natin dapat biguin ang isang mabuting tao tulad ni Miss Song. Ginoong Joe, sa buong paglalakbay na ito, nakarinig kami ng maraming chismis. Sana'y mabigyan mo ng katarungan si Ginang. Song, mali, bigyan ng katarungan si Prinsesa ng Duyong. Pagkasabi ko nito, hindi makapaniwala ang iyong ina at tumingin sa akin. Song Wanting, ikaw na, taong walang hiya, niloko mo ako. Sabi mo ibibigay mo ang pera kay Yue. Pagkalabas sa kulungan, ikaw ang pumatay kay Yue. Ibalik mo ang anak ko. Napaatras ako ng ilang hakbang. Sobra na ang sinabi ng biyenan ko. Paulit-ulit mong sinasabi na ang asawa ko ay sinumpa. Kailangan ng ginto at bato para maalis ang sumpa. Pero paano mo nalaman kung totoo o hindi ang sinabi niya? Baka niloloko ka lang niya para makuha ang pera sa libingan. Kaya pinag-isipan ko ito. Mas mabuti pang ibigay na lang sa mga sundalo sa hangganan. Para mapanatili ang kapayapaan. Ano na naman kayang malas ang dumating para guluhin ang Ganzhou? Hindi pa sila nakakapagsalita. Hinailan na sila pababa ni Cheng Chai. Kahit na may sinabi ang emperador, masusing siniyasat pa rin ni Zhou Cheng Chai. Ngunit napakagaling ng pagkakagawa ng Lingyi. Walang maniniwala na ang Lingyi na malapit sa akin ay magpaplano ng pekeng kamatayan. Noon pa man, sinunog na ang kabaong at mga buto. Walang ebidensya. Ang mga sinabi ni Lim at Liu Ruyan ay itinuring na mga salita ng matinding galit dahil sa pagkabigo, lalo na si Zhou Qinchai. Nalaman pa niya ang hindi tamang relasyon ni Liu Ruyan sa mga espiritu, kaya't lalong hindi siya naniwala sa kanilang mga sinabi. Sigurado siyang ginawa nila ito upang makuha ang kayamanan ng pamilya Song. Kaya't nagkunwari sila, si Butler Chen ay ikinulong, at hindi magtatagal ay pupugutan ng ulo. Si Nanay Lin at Liu Ruyan ay itinapon ni Zhang Zi. Pagkatapos ay wala ng balita, sa wakas natapos na ang lahat. Ang mga tao sa bayan ay naawa sa akin dahil sa pagkawala ng asawa ko at sa panloloko. Kaya mas lalo nila akong inalagaan. Nagkunwari akong malungkot at tinanggap ang lahat ng tulong. Dahil sa gantimpala ng hari, mas naging maayos ang aking negosyo. Sa loob lamang ng 5 taon, naipakalat ko ang negosyo ng pamilya Song sa bawat lugar. Siyempre, alam ko rin na hindi tiyak ang negosyo. Halos lahat ng kinita kong pera ay idinonate ko sa kaban ng bayan. At ang natira ay sapat na para sa aking magarbo at walang habas na pamumuhay. 10 taon nang lumipas sa isang iglap, ako'y nakaupo sa loob ng karwahe, at bahagyang binuksan ang kurtina. Laking gulat ko nang makita ko sina Lingmo at Liu Ruyan sa gilid ng daan. Suot nila'y manipis at sira-sirang damit, may isang basag na mangkok sa kanilang harapan. Umaasa sa mga mabubuting loob na magbigay ng kaunting pera. May nakita ka bang kakaiba? Dalawang walang kwentang tao lang sila. Hindi sila makakalampas sa taglamig na ito. Pero makikita ko ang pagkatunaw ng yelo, at ang pamumulaklak ng mga bulaklak sa tagsibol, at sasalubungin ko ang aking tagumpay.